Agosto 28, ang araw na to ay nakatatak na sa kalendaryo at nakaukit na sa puso ng bawat Pilipino. Isa ito sa mga fiesta opisyal na pinagdiriwang natin taon-taon. Namatay ang ating mga bayani sa pakikidigma sa mga dayuhang gustong sumakop ng ating bansa. Pagkataong kumuha ng ating kalayaan at ng ating karapatan. Ang ating mga bayani ay mailang tulad natin sa mga langgam. Minamaliit man, ngunit handang gawin ang lahat para sa ikabubuti at sa kalayaan ng lahat. Handang mamatay, maprotektahan lamang ang kanilang karapatang mabuhay at ang kalayaan. Sila ang mga taong nagbigay daan para maabot natin ang tinatamang kalayaan ngayon. Mga taong nagpakahirap matamo lamang ang meron tayo ngayon. Ang pambansang araw ng mga bayani ay isang pagkilala sa kanilang mga sakripisyo. Ito rin ang panahon upang mapahalagahan natin ang diwa ng kabayanihan. Ang nagtutulak sa isang Pilipino upang magkusang loob para sa kapwa upang unahin ang ikabubuti ng iba. Ipinasa ng Philippine Legislator ang araw ng mga pambansang bayani noong ika-28 ng Oktubre taon ng 1983. Sa ilalim ng Republic Act No. 3827. Dati ang araw ng mga bayani ay pinagdiriwang tuwing ika-30 ng Nobyembre dahil ito ang kaarawan ng tagapagtatag ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Nang lumaon, inilipat ang pagdiriwang sa buwan ng Agosto bilang paggunita sa lahat ng mga bayani, kilala man o hindi, na lumaban para sa Pilipinas. Sa ating kasaysayan, maraming Pilipino ang nagsumikap upang iahon ng ating bansa. Nariyan si Jose Rizal na lumaban sa mga mananakop sa pamamagitan ng panitikan. Si Andres Bonifacio, isang simpleng manggagawa na naging ama ng revolusyon. Si Emilio Aguinaldo na naging kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas. Melchor Aquino o kilala bilang si Tandang Sora na siyang sumaklolo upang gamutin ang mga Pilipinong sugatan sa digmaan. Gaya din nila Apolinario Mabini, Marcelo H. del Pilar, Juan Luna, Gabriela Silang, at Sultan Kudarat, at maraming iba pang mga bayaning tila limot na natin dahil sa ating pagiging abala sa larangan ng buhay sa kasalukuyang panahon. Nariyan pa ang mga napakaraming lumaban sa ngalan ng bansa natin ngunit hindi lubos na nakilala sa kasaysayan. Hindi lamang ang mga bayani na nakilala natin sa mga libro, pati na rin ang mga bayaning Pilipino sa kasalukuyang panahon. Sila ay ating pinasasalamatan at pinararangalan. Samantalahin natin ang araw na ito at magbigay-pugay tayo sa kabayanihan saan man o kanino man natin ito matagpuan. Sa ating mga magulang, guro, mga overseas Filipino workers, o maging ang mga frontline workers na nakibaka noong kasagsagan ng COVID-19. Naway maging inspirasyon natin ang ating mga bayani sa pamamagitan ng pagiging bayani sa ating sariling pamamaraan. Maaari nating maipakita ang pagiging makabayan sa simpleng pamamaraan tulad ng pagtulong sa ating pamilya at kapwa, sa komunidad o barangay, mga biktima ng trahedya o sakuna at iba pang gawaing makatutulong upang iangat ang isa't isa. Nakikiisa ang Star FM sa paggunita at pag-alala sa ating mga bayani na kailanman ay hindi natin makakalimutan at nakaukit na sa puso ng bawat Pilipino. Mabuhay ang mga bayaning Pilipino. Si Mami at si